Yung congressman na yan, 10%er yan. Ang tawag nga ron, kayo, magnanakaw kayo, mga 10%ers kayo. 10% lang noon, ha? Ngayon, 40 na. Ibig sabihin, 10%er, humihingi ng 10% sa project. Kasi dati, ang corruption ay namomorsyento lamang ang mga members ng House, pati na yung mga ibang mga executive sa mga kontraktor. Hindi pa sila nasiyahan doon sa pamumorsyento. Gusto nila, sila na ang kontraktor. Sila ng supplier ng materyales. Noon, apakasama na noon. Na sabihin, hihingi ng 10% yan. Di ba sinasabi nga ni Mayor Magalong, 40% na ang kurakot. Ngayon lang daw in the history of the Philippines, ang membership ng House of Representatives, napakarami, puro kontratista. Alam nyo ba, eto ang hiningi lang ng Malacanang, in fairness to Pangulong Marcos, ay 898 billion lamang. Pagdating sa mga kongresista, meaning senators and congressmen, pag sinabi kong kongresista, both houses, tinaas ng 1.11 trillion, dinagdagan ng mga 214 billion. Wow. Para saan? Hula mo kung saan yung dinagdag na 214 billion. Yes, saan po? Para sa flood control. Oh my Paano? God. Di ba ang bali-balita doon ang kita. Lalo na ng mga miyembro ng House. Kaya nga sabi nila, ngayon lang daw, may nagsabi sa akin na ngayon lang daw in the history of the Philippines, ang membership ng House of Representatives, napakarami, puro kontratista. Kasi dati, ang corruption ay namomorsyento lamang ang mga members ng House, pati na yung mga ibang mga executive sa mga contractors. Hindi pa sila nasiyahan doon sa pamumorsyento. Gusto nila, sila na ang kontraktor. Sila ng supplier ng materyales. Ngayon, ang flood control, ayun, di ba? Yung pinakikita lagi. Disgrasya nga O isang ulan, wala na yung flood control. Na-control yung flood control. Kasi kontrolado yung gastos. Di ba sinasabi nga ni Mayor Magalong, 40% na ang kurakot. Ngayon, alam mo noong panahon ng tatay ko, noong 70s, nung bata ko, ang laging akusasyon sa mga sinasabing mga korap, ayan, yung congressman na yan, 10%er yan. Ibig sabihin 10%er, humihingi ng 10% sa project. Noon, apakasama na noon. Na sabihin, humihingi ng 10% yan. Ang tawag nga ron, kayo, magnanakaw kayo, mga 10%ers kayo. 10% lang noon, Ngayon, 40 na. Kaya, ang flood control, siguro, sa isang truck ng buhangin, tatlong sakong simento na lang. Kaya yun, parang hindi na konkreto, parang sandcastle na lang, alam yung mga kastilyong buhangin. Gano'n na lang ang timpla. Madaling magiba. Di ba sa Naga, may nakita. Di ba ang dami pinakikita sa social media, yung mga dike. Bago yung netting, alam mo yung netting? Yung pagka may gano'n, may parang bundok para hindi daw gubuho. Pagka umulan, hindi matabunan, yung sasakyan mo habang dumadaan, hindi natatabunan ng mga boulder kasi hindi daw magandang experience yun Yung sasakyan mo, biglang matatabunan na nasa loob ka. Walang natuwa na nangyari yun Yung natatabunan sila ng buhay sa loob ng sasakyan. Grabe naman. Hindi daw very pleasant. Anyway, doon nila nilagay, ang laki na nga, almost 900 billion na. Dinagdagan pa ginawang 1.11 trillion. At 214 billion dyan ang yung flood control. Yung paborito ng mga members ng House na flood control. Bakit hindi yan nabibigyan nila? Eto, diba, ang daming naging ngayon. Yung AKAP daw ay pat may 21 billion. 21? Laking nun. Diba yung AKAP? Opo. Tanggalin daw. Pero noong yung mga senador ay binigyan ng 5 bilyon, ay okay na sa kanila. Humingi lang pala ng parte. Yung mga pumirma. Humingi lang ng parte. Alam nyo, yan mismong AKAP, questionable yan Kasi,
Hindi dapat yung mga mambabatas ang nagbibigay ng ayuda. Ang ayuda ay executive function. Hindi yan legislative function. Ang trabaho ng mambabatas, ano man tawag sa kanila? Mambabatas. O anong ginagawa ng mambabatas? Gumagawa ng Batas. Hindi na proyekto, hindi nangongontrata, at hindi na bibigay ng ayuda. May DSWD po tayo, an executive department. Yun po ang dapat nagbibigay ng ayuda. Yes. Executive function po yan. Kaso nyo, 2025 is an election year. Yes, next year. Okay. Kita mo ha. Ang hiningi lang ni Pangulong Marcos ay 66 billion para sa LGUs. Nung nag-BICAM, ginawang 76.6 billion. O, pangkampanya na naman. O, di ba? Kasi maraming mga miyembro ng ating legislatura, may mga kamag-anak, gobernador, mayor, vice governor, di ba? Dynasty, kasi hindi pa magawa-gawa yung anti-dynasty bill. Opo. Walang gusto. Ginawa ni Coco Pimentel, wala nangyari. Bago si Coco Pimentel, nag-file si Mayor Fred Lim nung siya ay senador. Yes. Naging senador si Mayor Lim ng 3 taon di ba? Opo. 2003, ano ba yan? At 2004, I'm sorry, to 2007. Then noong 2007, tumakbo siyang Mayor of Manila, nanalo siya, nag-resign siya bilang senador. Yan. Oo. Eto pong 531, ito ha, meron pa. Opo. But wait, there's more. Oh. Meron pang 531.67 billion na unprogrammed. Oh. Yung unprogrammed, kahit saan pwede mong gawin niya. Ito yung parang sinasabi mong, ito ang budget, ito para sa national defense, ito para sa education, ito para sa ganito. Pero may 531 billion, para saan yan? Bala na kami kung anong gusto natin gawin. Parang Hindi unlimited. pwede ba? Unli yun eh. Ha? Only decision. Parang mahigit pa yun sa confidential funds eh. Yes. Ngayon, in fairness again to the President, ang hiningi lang niya is 158. Opo. Kasi ang executive ba nagpe-prepare eh. Sinasubmit yung mga budget sa kanya eh. Siya nagpe-prepare nung budget bill. Yeah. Then ipapasa sa legislatura because Congress holds the power of the purse. Siya yung dapat guardian ng pera, hindi tagalustay ng pera. Kasi nga, may provision sa ating Constitution, no public monies shall be spent except through an appropriation made by Congress. Kaya nga may GAA, General Appropriations Fund. Yan. Okay. Ang problema, itong unprogrammed na ito, na wala naman sa original budget na sinumite, kasi gumagawa ang executive ng budget based sa expected revenues. Opo. Parang budget yan eh. Halimbawa ngayong Pasko, hindi ka pwedeng gumastos ng 100,000. Halimbawa, ang nagbabudget ka para sa isang taon. Opo. Ito yung kuryente ko, ito yung tubig ko, ito yung gasolina ko, ito yung bayad ko sa hulog sa kotse, Opo. hulog sa bahay. Hindi ka pwedeng bumili ng bumili, maghulog na maghulog, bumili ng kotse ng hulugan, Opo. na ang total na ihuhulugan mo ay, let's say, 1 million a year. Kung ang tingin mo, ang swelduhin mo lang sa next year, sa buong 2025, ay 900,000. Opo. Kulang ka ng 100,000. Opo. O saan nila kinuha yung kulang? Kasi ginawa nilang 531.6 billion Wow. yung unprogrammed. Ha? Kinuhanan nila ang PhilHealth. Grabe. Oh, di ba? Bago, yung sa sin taxes, yung subsidy sa PCSO, hindi nila ibinigay sa PhilHealth. Hindi nila binigay. Hindi nila binigay. Saan napunta po? Nilagay nga sa unprogrammed. Wow. Yan yung ayuda. Congratulations. Galing. Bago sinasabi nila, ang dami-dami daw pera ng PhilHealth. Hindi pala, sinasabi na nga ng COA sa kanila. Sinasabi na nga ni COA Commissioner Heidi Mendoza, in the red, ibig sabihin may deficit. Red flag. Eto ha.
Tingnan mo kung magkano ang budget, ha? 1.11 trillion ang DPWH. Wow. Ha? For flood control, alam mo kung magkano lang ang DepEd. Eto, ha? Inkoy. My goodness. Hiningi ni BBM ay 748 billion para sa DepEd. Dapat ang DepEd ang pinakamalakas, ha? Ang pinakamataas according sa ating konstitusyon. Kita mo, ha? Ngayon, yung 748 billion na hinihingi ng Pangulo, binaba pa ng 737 billion. Pambihira, oh. Oh, ano nangyari dun sa sinasabi sa Article 14, Section 5 ng ating saligang batas? Opo. Dinisregard, binaliwala ng ating mga mambabatas, oh, pambihira, oh. Ngayon, doon sa sinasabing education, 30 billion lang ang binigay sa CHED, higher education, sa kolehiyo. Oh. Kaya ang hihina ng kokote ng ating mga Oo nga. estudyante. Ang problema, yung mga mahihinang kokote, nahahalal sa House, nagiging chairman ng Quadcom. Yun ang mabigat. Biro yung epekto yan, oh. Grabe. Ibiro nyo, in-slash yung budget sa education, yan ang magiging mga miyembro ng House of Representatives. Oh, edi patay tayo. Yan, talagang babagsak yan in a period of short time. Kaya At saka, I'm still have the floor. Ha? At saka, protection asset order. Yan ang kababagsakan natin dyan. Oh my goodness.